Pero hindi basta-basta maaabot si Rey Tigre. 4 na armadong bodyguard ang laging nasa paligid niya, at lumalabas lang siya sa mga lugar na tiyak na malinis na. Kaya nagpa siya si Romel na dumaan sa mas madaling target, ang lalaking naka-hoodie. Gabi ng ambush. 2 araw ang lumipas, sinakote ni na Romel at Arnel ang lalaking naka-hoodie sa isang makitid na eskinita malapit sa Pasay habang palabas ito ng isang internet cafe. Umalingaw-ngaw ang tunog ng tambutso, sa kabiglang natahimik nang itutok ni Romel ang baril sa tagiliran nito. Ayos lang, hindi ko kailangan ang buhay mo, bulong ni Romel, gusto ko lang ng mga pangalan at mga account. Nanginginig ang target at bumalong ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Sa loob ng 15 minutong ipag-uusap sa ilalim ng ulan, ibinulalas niya halos lahat. Tumatanggap si Rey Tigre ng pera mula sa isang offshore account sa Cayman, dumadaan ito sa sunod-sunod na kumpanya sa Bangkok, at bumabalik sa Maynila sa pamamagitan ng isang lehitimong bangko gamit ang pangalan ng E-Medical Relief Fund ni Sarah. Alam ni Romel na hawak na niya ang pang-pressure. Kapag nasabat niya ang isang transaksyon at nabago ang datos, mabubunyag si Sarah bago pa siya makagalaw. Pero habang papalalim si Romel, mas lalo niyang nararamdaman ang panganib. May sumusubaybay din sa kanya. Sa kabilang sulok ng kalsada, isang anino ang lumitaw. Walang payong, walang kapote, nakatayo lang sa ilalim ng ulan at nang muling tumingin si Romel, naglaho na ito. Sa pag-usbong ng investigasyon ni Romel, unti-unti niyang nahuhukay ang mas malalim pang katotohanan. Sa pamamagitan ng mga lihim na dokumento at ilang koneksyon sa loob ng industriya, nadiskubre niya ang isang nakakagulat na pattern. Sa loob ng ilang taon, si Sarah ay sangkot sa sunod-sunod na pekeng kontrata. Gumamit siya ng mga huwad na proyekto, lahat tila mabango at puno ng pangakong kikita, para linlangin hindi lang ang korporasyon ng pamilya ni Romel, kundi pati na rin ang ilang malalaking kumpanya sa bansa. Lalong lumalim ang puzzle nang matunto ni Romel ang isang kumpanya sa Bangkok na ipinapakilala bilang isang high potential project. Sa ibabaw, mukha itong lehitimo at malakas ang imahe. Pero sa likod ng mga kortina, natuklasan niyang mismong si Sarah ang tunay na may-ari nito. Gumamit siya ng isang taong pinagkatiwalaang key frontee o tagapirma para maitago ang kanyang pangalan, at ang taong iyon, ayon sa mga tala at testamento ng ilang biktima, ay isa ring veteranong manloloko na si Sarah mismo ang nagtanim sa posisyon. Lahat ng ito ay isang masalimuot na plano para dahan-dahang agawin ang malaking bahagi ng ari-arian ng pamilya ni Romel at ng iba pang malalaking negosyo sa Pilipinas. At sa dami ng perang naipon ni Sarah mula sa mga peking proyekto, malinaw na matagal na nitong inihahanda ang pag-atake at wala itong balak tumigil. Sa edad na 23, nakapagtapos ako sa unibersidad at nagsimulang magtrabaho sa kumpanya ng aming pamilya. Noon, si Sarah ay maihawak ng posisyon bilang isang manager, salamat sa kanyang husay makipag-usap at sa magandang impresyon niya sa mga kliyente. Sakto noong panahong iyon, pumirma ang kumpanya ng isang malaking kontrata sa isang kilalang negosyante, si Adrian Villanueva, tanyag bilang mayaman ngunit mahirap kausap. Matagal ng palihim na nilalapitan ni Sarah si Adrian Villanueva, gamit ang ugnayang ito upang isagawa ang plano niyang pabagsakin ako. Nagsimula ang lahat sa isang hapunan na siya mismo ang nagmungkahi. Sa weekend, magpa-reserve tayo sa bagong bukas na restaurant. Gusto ko sanang imbitahin si Adrian Villanueva. Para na ring networking. Sabi ni Sarah, nakangiti ng payapa, gaya ng dati. Tumango ako, walang bahid ng pag-aalinlangan. Gabi ng hapunan, malinaw pa sa alaala ko ang malambot na liwanag ng mga kandila, ang kumikislap na alak sa baso. Hindi ako mahilig sa alak, ngunit sinabi ni Sarah na juice lang iyon. Hindi ko alam na may halong kakaibang sangkap ang inumin. Ang tamis sa unang lagok ay agad na palitan ng pamamanhid at pagkahilo. Unti-unting lumabo ang mga tinig sa paligid hanggang sa ang lahat ay nalunod sa dilim. Pagmulat ko, nakahiga ako sa malamig na sahig ng isang hindi kilalang silid. Sinalubong ako ng matapang na amoy ng dugo. Sa tabi ko, nakahandusay ang walang buhay na katawan ni Adrian Villanueva, nababalot ng dugo ang kanyang dibdib, at may patalim na nakahandusay malapit sa aking kamay. Sa labas, umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis. Nataranta ako, pilit inaalala kung ano ang nangyari, ngunit walang bakas ng alaala ang bumabalik. Sa araw ng paglilitis, para bang nakahanda na ang lahat ng eksena. Nawala ang kuha ng TV sa mismong oras na pinakamahalaga.
Ang mga fingerprint ko ay nasa mismong sandata ng krimen, at lahat ng ebidensya sa loob ng silid ay tila itinuturo lang sa akin. May isa pang saksi na nagsabing nakita niya akong nakikipagtalo kay Adrian Villanueva bago mangyari ang krimen. Pero sa totoo lang, simpleng pagtatalo lang iyon tungkol sa paparating na proyekto ng dalawang kumpanya namin at hindi ko lang talaga nagustuhan ang mungkahi niya. Lahat, mula sa ebidensya, testimonya, hanggang sa paraan ng pag-ulat ng media, nasa paniglaban sa akin. Sa araw ng paglilitis, nakaupo si Sara sa hanay ng mga manonood. Namumugto ang mga mata niya at parang totoo ang bawat patak ng lungkot sa mukha na para bang tunay siyang naaawa sa sinapit ko. Hindi ko alam pero matapos basahin ang hatol, nagawa ko pang ipagbilin sa babaeng iyon na siya na ang bahalang mag-alaga sa mga magulang ko mula ngayon. Kung mababalik ko lang ang panahon bago mangyari ang lahat, sisiguraduhin kong pababagsakin ko siya, aalisin ko lahat ng meron siya bago ko siya tuluyang itapon. Sapagkat ngayong sandali, kahit sabihin ko sa mga magulang ko ang tunay na pagkatao niya, siguradong hindi sila maniniwala. Mula noon hanggang ngayon, napakahusay niya sa pag-arte, kaya pati buong pamilya ko, naloko niya ng buo. Umupo ako sa gilid ng kama, tahimik, habang pinapabayaan ang tibok ng puso ko na parang kumakawala sa dibdib, parang kagagaling ko lang sa isang bangungo. Pero hindi ito panaginip. Totoo ito. Namatay na ako at muling nabuhay. Namatay sa gitna ng isang matinding kawalang katarungan, at ngayong nandito ako, bumalik ako 1 buwan bago ang araw ng kapalaran ko. 1 buwan. Hindi mahaba, pero sapat para baguhin ko ang magiging wakas. Kung noong nakaraang buhay ko, naniwala ako kay Sara hanggang sa huling sandali, ngayon, abo na lang ang natitirang tiwala ko. Hindi ko siya pwedeng harapin ng direkta, wala pa akong hawak kundi mga alaala. Kung lalabas ako agad, ako lang ang mapapahamak. Kaya kinuha ko ang telepono, binuksan ang contacts, at huminto sa isang pamilyar na pangalan, Rico Salvador, dati kong kaklase sa kolehiyo, at ngayon ay nagtatrabaho sa isang private investigation agency sa Quezon City. Tumawag ako. Sa kabilang linya, narinig ko ang magaspang niyang tawa. Romel, ang tagal na nating hindi nag-uusap. Anong meron at tinawagan mo ako ng ganito kaaga? Kailangan kita para sundan ang isang tao. Kailangan sobrang disente ang galaw, walang kahit anong hinala. Mukhang mabigat yan ah. Sino? Si Sara. Ate ko sa ampon. Narinig ko ang mahinang huni ni Rico bago seryosong sumagot. CJ, ipadala mo sa akin ang litrato, schedule, at lahat ng detalye na meron ka. Pagkababa ng tawag, binuksan ko ang lumang kahong-kahoy sa kabinet, doon nakalagay ang mga lumang papeles ng kumpanya. Sa nakaraang buhay, hindi ko masyadong pinansin ang mga ito, pero malinaw pa sa akin ang ilang misteryosong pagkawala ng pondo noong si Sara ang humahawak sa operasyon. Kung totoo ang hinala ko, ito na ang unang piraso ng puzzle. Sa araw na iyon, nanatili akong tila walang alam. Kinausap ko si Sara na parang dati pa rin ang relasyon namin. Inimbitahan ko pa siya sa isang cafe sa Ayala Avenue, paboritong lugar ng mga empleyadong corporate. Nakasuot siya ng puting bestida, kaunting makeup lang, at may ngiting kaya nitong lokohin kahit sinong makakakita. Parang pagod ka nitong mga nakaraang araw, may problema ba sa kumpanya? Tanong niya, may halong pag-aalala sa boses. Pinilit kong humiti, nilulunok ang inis sa dibdib. Wala yon, siguro kulang lang ako sa tulog. By the way, plano kong mag-host ng maliit na party sa weekend, mga piling business partners lang. Pwede mo ba akong tulungang gumawa ng guest list? Naman, mabilis siyang sumang-ayon at alam ko na kung bakit kumislap ang mata niya. Samantala, nagsimula na ring gumalaw si Rico at ang team niya. Kinagabihan, nakatanggap ako ng unang mensahe mula sa kanya. Rico, kakarating lang namin mula sa pagsubaybay. Nakipagkita siya sa isang lalaking hindi pamilyar sa basement parking ng isang hotel sa Makati. Nagpalitan sila ng sobre. May kuha kami ng litrato. Tiningnan ko ang larawan. Lalaki na nakaitim na Amerikana, may suot na shades kahit gabi, halatang ayaw makilala. Si Sara, hawak ang sobre, nakangiti pa rin gaya ng sa bahay. Kinabukasan, isa pang ulat. Rico, may mga transaksyon siyang naglilipat ng pera papunta sa isang account sa ibang bansa. Malakas ang hinala naming konektado sa isang shell company sa Singapore.
Kailangan pa naming ng oras para kumpirmahin. Hinigpitan ko ang hawak sa cellphone. Unti-unti nang nagiging laman ng realidad ang mga kutob ko. Pero hindi pa sapat. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Sinimulan kong samahan si Sarah sa mga event, kunwari patuloy pa rin ang tiwala ko. Sumama ako sa kanya sa isang real estate conference sa Cebu. Sa eroplano, nakaupo siya sa tabi ko, nagkukwento ng masasayang alaala noong estudyante pa kami. Ako na may tahimik na nakikinig, habang patagong binuksan ang voice recorder sa bag ko, baka sakaling may masabi siyang hindi niya dapat. Sa Cebu, pinasok ng tao ni Rico ang kwarto ni Sarah habang wala siya. Nakakuha sila ng isang USB na nakatago sa lining ng maleta niya. Laman nito, peking kontrata at mga binagong financial statements, eksaktong kailangan ko. Pero alam kong hindi doon magtatapos. Masyadong tuso si Sarah para mahulog agad sa bitag. Pero bawat piraso ng ebidensya, isa-isang bumubuo ng kabuuang larawan. Ang Romero Group, kumpanya ng pamilya namin, ay isa sa pinakamalaking construction at real estate firm sa Cebu. Hawak ni Sarah ang executive management at buong-buo ang tiwala sa hindi maliit ang halaga ng nawawalang pera, pero sa kung anong paraan, lahat ng papeles at ulat ay ipinapakita ng perpekto, parang walang kahit anong problema. Hindi ko siya pwedeng harapin ng direkta. Kung si Sarah nga ang nasa likod ng lahat, isang maling hakbang lang at mabubura niya ang lahat ng bakas. Kailangan ko ng ebidensya. At para makakuha ng ebidensya, kailangan kong gumanap bilang kapatid na babae na patuloy na nagmamahal at nagpoprotekta sa ate ko gaya ng dati. Lumapit ako kay Ernest Villanueva, isang dating pribadong pulis na dalubhasa sa investigasyon ng iligal na pinansya. Ang opisina niya ay isang maliit na kwarto sa ikatlong palapag ng isang lumang gusali ng apartment, may dilaw na ilaw at amoy ng lumang sigarilyo na nakabaon na sa mga pader. Gusto mong sundan ko ang ampon mong ate, tumaas ang kilay ni Ern habang tinititigan ako sa likod ng usok ng yosi. Tama. Pero hindi lang basta sandan. Gusto ko lahat ng transaksyon, lahat ng koneksyon, lahat ng kilos niya sa susunod na 3 buwan ay madokumento. Huwag niyang malalaman. Mabagal na tumango si Ern. Ang mga taong kagaya niya sobrang maingat. Pero kapag masyadong maingat, mas madaling may makitang bakas. Kailangan ko ng isang team. Handa akong magbayad ng lahat, sagot ko, hindi kumukurap. Mula sa araw na iyon, nagsimulang mabuo ang isang tahimik na network ng pagmamanman sa paligid ni Sarah. Isang tao ni Ern ang nagkunwaring bagong receptionist sa kumpanya. Isa pa ay umupa ng apartment sa tapat ng tirahan ni Sarah sa Ayala Center. May mga mini-camera na maingat na ikinabit sa mga cafe na madalas niyang puntahan. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagganap ko, ang kapatid na babae na laging nagtitiwala at nagmamalasakit sa kanyang ate. Isang hapon, niyaya ko si Sarah kumain sa The Pig & Palm. Dumating siya, suot ang paborito niyang puting bestida, at may mga matang inosente na parang noong unang araw na pumasok siya sa bahay namin. Busy ka na naman nitong mga araw na to, siguro grabe ang pressure sa kumpanya, ngumiti si Sarah habang hinihiwa ang maliit na piraso ng steak. Pero alam kong may ate akong katulong sa pamamahala, kaya kampante ako, sagot ko. Pinipilit panatilihin ang malumanay na tono. Bahagyang tumango siya, kumikislap ang mga mata. Salamat ha at laging nandyan ka para magtiwala at sumuporta sa akin. Umiti ako. Siyempre naman, ate. Magkapatid tayo, di ba? Tumigil ang ngiti niya sa gilid ng labi, kalahating segundo lang pero nakita ko iyon. 2 linggo ang lumipas, nagpadala si Ern ng isang bundle ng mga larawan sa akin. Sa mga litrato, makikita si Sarah na nasa isang mamahaling restaurant sa Makati, kaharap ang isang banyagang lalaki, si Lucas Mayer, direktor ng isang investment company sa Singapore. May connection ba ang kumpanyang to sa Romero Group, tanong ko. Ibinaba ni Ern ang isang folder sa mesa. Ito ang kumpanyang tumanggap ng ilang lupang proyekto ng Romero Group pero dumaan sa paraang hindi pinadaan sa Board of Directors. At si Sarah ang pumirma sa mga dokumento. Uminit ang dibdib ko, parang may apoy na sumiklab sa loob. Pero hindi ako pwedeng magpadala sa galit. Hindi pa oras. Inimbitahan ko si Sarah at si Lucas na dumalo sa isang charity gala ng mga negosyante sa Maynila. Magkaharap silang dalawa, tila walang kakaiba, pero napansin ko kung paano palihim na sumusulyap si Sarah kay Lucas,
parang may tahimik na senyales na silang dalawa lang ang nakakaintindi. Nang lumabas ako sa balkonahe para huminga ng hangin, sakto namang dumaan si Lucas. Narinig ko siyang bumulong sa telepono. "Don't worry. She's almost done transferring everything." Nag-igting ang lahat ng kalamnan ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang baso ng tubig, pero nagkunwari akong walang narinig. Ako at si Ern ay naglatag ng isang financial trap, isang peking proyektong real estate, kumpleto sa mga dokumento at permits, nakapwesto sa isang estratehikong lokasyon, pero sa katotohanan, hindi iyon umiiral. Maingat naming inayos ang lahat ng papeles at transaksyon para iisang tao lang sa kumpanya ang may access, si Sarah. 2 linggo matapos iyon, naglaho ang e-investment, mula sa account, lumipat sa isang kumpanya sa Hong Kong at mula roon, dumiretso sa Singapore. Lahat ng bakas, mga email, recordings, at litrato na idokumento ng grupo ni Ern. Walang lusot. Maynila, hating gabi. Pumapalo ang malakas na ulan ng Hunyo sa mga lumangyero, habang ang huni ng hangin ay sumisingit sa bawat siwang ng bintana. Sa loob ng madilim na silid, tanging ilaw mula sa desk lamp ang nagbibigay liwanag. Nakaupo si Romel, nakatitig sa mesa kung saan nakakalat ang mga litrato ni Sarah, ngiting banayad, matang parang inosente, at anyong parang walang alam. Pero para kay Romel, lahat ng iyon ngayon ay maskara lamang. Katabi ng mga litrato ay mga ulat mula sa private investigator na inupahan niya, si Miguel Migs del Rosario, dating pulis na natanggal dahil sa kasong korupsyon, pero kilala sa underground dahil sa abilidad niyang maghukay ng kahit anong sikreto. "Boss, ang linis ng galaw ng babae mo pero may bahid ng dugo." Ang boses ni Mig sa tawag kaninang hapon ay patuloy na umuugong sa isipan ni Romel. Alam niyang mula sa puntong ito, bawat galaw niya dapat ay walang bahid ng pagkakamali. Sekretarya at personal assistant si Sarah sa kumpanya ng pamilya ko, kaya malakas ang impluwensya niya. Marami sa mga empleyado ang kumampi sa kanya, kapalit ng mga benepisyo at pabor na ibinibigay niya. Pero ginamit ko ang koneksyon ko sa kaibigan ko noong kolehiyo. Si Luis Navarro, CEO ng isang partner company, para tahimik na makialam sa mga proyektong hawak niya. Sa loob ng 1 linggo, nagsimulang matambakan si Sarah ng mga gawaing lampas sa kapasidad niya, peking kontrata na may mali sa pirma, export files na may sadyang error, at mga biglaang meeting tuwing 10 oras ng gabi. Gusto ko siyang hilahin hanggang sa mapagod at magkamali. Ulat ni Luis. "Pare, magaling siya sa pagtakip ng bakas, pero halata sa mata niya na may takot. Hindi pa ngayon pero mababasag din yan." Nadiskubre ni Migs ang isang account ni Sarah sa maliit na branch ng bangko sa Quezon City, kung saan buwan-buwan ay may pumapasok na pera mula sa isang shell company. Hindi ko siya direktang tinira, sa halip, ginamit ko ang tao ko para i-freeze ang account sa pamamagitan ng peking technical error. Pagkalipas ng 2 linggo, nagsimula na siyang magpakita ng pagkabalisa. Mula sa mga ulat ni Migs, sinundan ko ang bawat galaw niya. "Boss, may kinausap siyang lalaki sa isang cafe sa Makati. Matangkad, naka-hoodie. Hindi ko nakita ang mukha, pero malakas ang kutob ko na konektado sa pera niya. Kilala si Sarah bilang palakaibigan sa mga kapitbahay at kaibigan. Kaya kumalat ang chismis na sadyang pinakawalan ko, matamis pero mailason, sangkot daw si Sarah sa isang financial fraud at may ugnayan sa isang smuggling group. Kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Unti-unting nag-iba ang tingin ng mga tao sa paligid niya, ang mga dating pagbati na palitan ng tahimik na pag-iwas. Isang gabi, sa isang family dinner, nakaupo ako sa tapat ni Sarah. Itinaas ko ang aking wine glass, bahagyang humiti, pero hindi ko inalis ang tingin sa kanya. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. "Sarah, napakaganda mo ngayong gabi pero alam mo, sa Manila, mahirap itago ang sikreto. Lagi at laging may nakakakita." Bahagyang natigilan si Sarah, pero agad siyang umiti na parang walang mali siya. "Ang lalim ng sinabi mo, Romel." Bahagya akong kumibit balikat, inubos ang laman ng baso, at ipinagpatuloy ang usapan na parang walang nangyari. Pero alam ko, sa simpleng linyang iyon, nagtanim na ako ng binhi ng pagdududa sa isip niya, posibleng alam na niya ang katotohanan. Mula noon, nagpasya akong sunod-sunod na ihagis ang mga suntokti. 1, 24 paghahati 7 na pagsubaybay, ipinuwesto ni Migs ang mga tao para sundan si Sarah mula sa pag-alis niya sa bahay hanggang sa pag-uwi.
Sa bawat pagbabago ng ruta niya, nakakatanggap ako ng detalyadong ulat sa loob ng 1 oras. 2. Pagharang sa komunikasyon, isang hacker mula sa grupo ni Migs ang naglagay ng AI software sa telepono ni Sarah, kinokopya lahat ng text at tawag niya. 3. Pagsubok na transaksyon, nagtayo ako ng peking deal at inanyayahan si Sarah bilang middleman para makita kung paano siya kikilos kapag may mabilisang pera sa harap niya. Isang gabi, sa pantalan ng Tondo, magkasama kami ni Migs na nagmamasid mula sa malayo. Dumating si Sarah, wala na ang corporate dress, pinalitan ng ripped jeans at leather jacket. Lumapit siya sa lalaking naka-hoodie, ang parehong lalaki na nabanggit noon ni Migs. Nagpalitan sila ng isang itim na bag. Napakuyom ng kamao ko, nanlalamig ang mga mata. Ayan ka na, Sarah, ngayon, laro na natin to. Madilim at basang-basa ang gabi sa Maynila dahil sa ambon. Nasa loob ako ng kotse, nakaparada sa isang sulok ng kalsada malapit sa lumang bodega. Matagal ko nang sinusundan ang lalaking nakasuot ng itim na hoodie, isang tao na nakita kong paulit-ulit na nagkikita kay Sarah sa mga lugar na tila walang koneksyon sa kanyang normal na trabaho. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero sigurado akong konektado siya sa misteryosong perang pumapasok sa account ni Sarah. Sa bawat kilos niya, parang sanay siyang magtago, umiwas sa kihi, at gumagamit ng madidilim na eskinita para makaiwas sa mga taong kagaya ko. Pinatay ko ang makina at binuksan ang maliit na recorder sa cellphone. Kailangan kong makuha ang bawat detalye. Nakita kong pumasok ang lalaking naka-hoodie, sa loob ng bodega dala ang isang maleta. Maleta, hindi ito ordinaryong gamit. Lumabas ako ng kotse at sinundan siya ng maingat. Habang papalapit, naririnig ko ang tunog ng bakal na pintuan na umaalingaw sa pagbukas. Sa maliit na siwang, nakita ko ang loob, 3 lalaki, may mga lamisang puno ng papel, laptop at cash na nakabundle. Ang lalaking naka-hoodie ay inilapag ang maleta at binuksan ito, puno ng dolyar at euro. Dahan-dahang kumabog ang dibdib ko. Ito na iyon ang pinagmumulan ng pera ni Sarah. Bigla kong napansin na isa sa mga lalaki ay kumukuha ng litrato ng laman ng maleta gamit ang high-end na phone. Ipinapadala ito sa isang secure messaging app, marahil para ipaalam sa isang T-contact sa ibang bansa. Mula noong araw na iyon, hindi na nawala sa isip ko ang imahe ng lalaking naka-hoodie na laging sumusulpot tuwing may malaking galaw sa paligid ni Sarah. Hindi siya kaibigan ng pamilya, hindi rin empleyado sa kumpanya. Sa mga mata ng isang taong sanay magbasa ng kilos, halata, parang anino na sinadya para manatiling hindi kita pero laging nariyan. Inutusan ko ang 2 tao ko na magpanggap bilang delivery riders at magbantay sa parehong kanto kung saan huling nakita si Hoodie. Isang gabi, bandang 10:00, nakita nilang sumakay siya sa isang itim na FE na walang plaka sa harap na may sticker lang ng isang lumang shipping company sa gilid. Mula roon, gumamit kami ng covertail, 2 motorsiklo na nagpapalit-palit ng posisyon para hindi mahalata. Ang ASEGU ay nagtuloy sa isang maliit na warehouse sa Navotas, sa gilid ng pier kung saan bihira ang key, at mas madalas marinig ang mga sigaw ng kargador kaysa tunog ng pulis. Pinadala ko si Joel, isa sa mga taong matagal kong pinagkakatiwalaan, para magmasid sa paligid. Sa loob ng 2 araw ng pagmamanman, nalaman namin na may mga kargamentong pumapasok galing Singapore at Hong Kong pero hindi dumadaan sa tamang proseso ng customs. Ang mga kahon, madalas may label na household goods o used electronics, ay agad na inililipat sa maliliit na truck at dinadala sa iba't ibang warehouse sa Quezon City. Doong napagtanto ko, ang perang hawak ni Sarah ay hindi galing sa simpleng under-the-table deals. May buong network siya, offshore accounts, mga shell company sa Cayman Islands, at mga taong ginagamit para magpalit ng cash sa crypto, saka muling i-convert sa local currency sa pamamagitan ng black market exchangers sa Binondo. Isang gabi, nakuha ko ang impormasyon na ang lalaking naka-hoodie ay kilala bilang Kardong Itim. Dati siyang tauhan ng isang sindikato sa Cebu na kilala sa money laundering para sa mga politikong may kasong plunder. Wala siyang social media, at ang tanging litrato niya ay kuha sa isang lumang police file, mas bata, walang balbas, pero ang mga mata pareho. Mas lalo akong naging maingat. Alam kong kapag nahuli nilang sumusunod ako, hindi lang ako ang mapapahamak, kundi pati ang mga taong ginagamit ko sa investigasyon. Kaya imbes na sumugod, nagsimula akong maglaro sa parehong paraan na nilalaro nila,
dahan-dahan, walang iniwang bakas, at laging isang hakbang sa unahan. Mula sa warehouse, nakita namin ang koneksyon, isang offshore remittance company sa Makati ang tumatanggap ng malalaking deposits mula sa Hong Kong at agad ipinapasa sa isang account na nakapangalan sa isang fake foundation. Sa papel, charity siya para sa mga batang walang tirahan, pero sa totoo, iyon ang mismong tubo ng operasyon ni Sarah. Ang plano ko malinaw. Una, alamin kung paano nila dinadala ang pera papasok sa bansa. Pangalawa, i-trace ang mga taong nagpapagalaw nito. At pangatlo, basagin ang buong chain nang hindi nila alam na ako ang nasa likod. Pero habang lumalalim ang investigasyon, isang bagay ang hindi ko maalis sa isip. Bakit kailangan ni Sarah ng ganito kalaking pera, at bakit niya inilalagay ang sarili niya sa kamay ng mga taong gaya ni Cardong Itim? Hindi pwedeng mawala ang pagkakataong ito. Ginamit ni Romel ang maliit na scam na nakatago sa kanyang relo at kinuha ang ilang kuha. Ngunit bago pa siya makalayo, isang tunog ng paa mula sa likuran ang umalingaungaw. Hoy, sigaw ng isang bouncer-like na lalaki, malaki ang katawan at maihawak na bat. Wala nang oras para magpaliwanag. Tumakbo si Romel, pasok sa madilim na eskinita, habang naririnig ang mabibigat na yabag na humahabol sa kanya. Hinugot niya ang maliit na kutsilyong laging nasa bulsa, hindi para umatake, kundi para kung sakaling makorner siya. Pumihit siya sa kaliwa, pumasok sa isang abandonadong gusali at nagtago sa likod ng isang haligi. Dinig niya ang boses ng lalaki. Hanapin mo siya. Huwag niyong palampasin. 3 pares ng paa ang dumaan sa labas. Nang mawala ang ingay, mabilis siyang bumalik sa kotse at umalis, bit-bit ang mga larawan at video na maaaring magbukas ng buong operasyon ng laundering na sangkot si Sarah. Sa bahay, sinuri ni Romel ang footage. Nakita niya sa gilid ng isang frame ang isang piraso ng papel na may logo ng isang kilalang bangko sa Hong Kong. Hong Kong doon siguro dumadaan ang pera bago bumalik sa Pilipinas. Kinabukasan, dumiretso siya sa isang kakilala sa Bureau of Customs, si Gardo, na dati niyang nakasama sa operasyon. Gardo, kailangan ko ng listahan ng mga suspicious transactions papunta at galing Hong Kong nitong huling 3 buwan. May mga pangalan akong titingnan. Nagtaas ng kilay si Gardo. Romel, alam mo bang delikado to? Kung tama ang hinala mo, international to, hindi lang simpleng scam. Alam ko, malamig na sagot ni Romel, pero hindi ako titigil hanggang mabunot ko ang ugat ng lahat ng to. Sa sumunod na linggo, sa pamamagitan ng mga fake account at prepaid, nagsimulang mag-deep dive si Romel sa mga kontak ng lalaking naka-hoodie. Lumabas na may koneksyon ito sa isang offshore shell company na ginagamit para i-convert ang dirty money sa legit investments, mga condo units, luxury cars, at jewelry na kalaunan ay ibinebenta sa mas mababang presyo para magmukhang clean ang kita. At sa gitna ng lahat ng dokumento at koneksyon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, pangalan ni Sarah, gamit ang ibang apelyido. Humithit ng malalim si Romel sa sigarilyo, at ang puting usok ay unti-unting kumalat sa mamasa-masang hangin ng gabing iyon sa Maynila. Nakaparada ang itim na van sa isang tahimik na kanto ng isang mahirap na barangay malapit sa Tondo, bahagyang umaandar ang makina para handang umalis anumang oras. Sa labas, ang maputlang ilaw mula sa isang maliit na sari-sari store ay tumatama sa basag-basag na kalsada, sumasalamin sa mga bahid ng tubig ulan mula sa buhos noong hapon. Targets moving, boses ni Arnel, ang veteranong tailman na inupahan ni Romel, dumaan sa radyo. Lalaki, naka-hoodie, kulay abo. Nasa likod ng talyer, parang may kausap. Bahagyang tumango si Romel, malamig ang mga mata. 2 linggo na niyang sinusundan ang lalaking iyon, mula nang matuklasan niya ang mga kahina-hinalang transaksyon mula sa offshore account ni Sarah. Ang lalaking naka-hoodie ang tulay ng maruruming pera mula Hong Kong at Singapore papuntang Maynila, dumadaan sa isang hanay ng mga peking kumpanya, bago tuluyang pumapasok sa charity fund na nakapangalan kay Sarah. Hindi nagmadali si Romel. Gusto niyang masundan ang buong linya hanggang dulo. Makaraan ang 20 minuto. Lumabas ang lalaking naka-hoodie mula sa talyer at sumakay sa isang motorsiklong walang plaka. Sumunod si Arnel gamit ang big bike, habang nanatili si Romel sa ligtas na distansya gamit ang van. Habang papalalim ang biyahe, unti-unting nababawasan ang mga tao sa kalsada, kumikislap-kislap ang mga neon light sa masisikip na eskinita.
Lumiko ang target sa Ligaya, kilala sa mga iligal na pasugalan na nakatago sa likod ng mga tindahan at bar. Nagbigay senya si Romel kay Arnel na huwag lumapit masyado, magbantay lang mula sa malayo. Sa loob ng isang lumang karaoke bar, nakipagkita ang lalaking naka-hoodie sa isang lalaki na nakaputing Amerikana at may makintab na gintong relo sa pulso. Sa pamamagitan ng telephoto lens, nakilala ni Romel ang lalaki, si Ray Tigre de la Cruz, kilalang underground financier na naghuhugas ng pera para sa iba't ibang drug syndicate. Napangisi si Romel. So, Sarah, ganito pala kalalim to. Nag-hire si Romel ng isang underground hacker na si Juno para pasukin ang T-system ng lugar. Ilang oras lang ang lumipas, hawak na niya ang buong footage, kung saan iniaabot ng lalaking naka-hoodie ang isang sobre kay Ray Tigre. Sa loob nito, mayroong ESP. Paliwanag ni Juno, kung makuha natin ang laman ng ESP na iyon, makikita natin lahat ng galaw ng pera. Pero hindi basta-basta maaabot si Ray Tigre. 4 na armadong bodyguard ang laging nasa paligid niya, at lumalabas lang siya sa mga lugar na tiyak na malinis na. Kaya nagpa siya si Romel na dumaan sa mas madaling target, ang lalaking naka-hoodie. Gabi ng ambush. 2 araw ang lumipas, sinakote ni na Romel at Arnel ang lalaking naka-hoodie sa isang makitid na eskinita malapit sa Pasay habang palabas ito ng isang internet cafe. Umalingaw-ngaw ang tunog ng tambutso, sa kabiglang natahimik nang itutok ni Romel ang baril sa tagiliran nito. Ayos lang, hindi ko kailangan ang buhay mo, bulong ni Romel, gusto ko lang ng mga pangalan at mga account. Nanginginig ang target at bumalong ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Sa loob ng 15 minutong ipag-uusap sa ilalim ng ulan, ibinulalas niya halos lahat. Tumatanggap si Ray Tigre ng pera mula sa isang offshore account sa Cayman, dumadaan ito sa sunod-sunod na kumpanya sa Bangkok, at bumabalik sa Maynila sa pamamagitan ng isang lehitimong bangko gamit ang pangalan ng E-Medical Relief Fund ni Sarah. Alam ni Romel na hawak na niya ang pang-pressure. Kapag nasabat niya ang isang transaksyon at nabago ang datos, mabubunyag si Sarah bago pa siya makagalaw. Pero habang papalalim si Romel, mas lalo niyang nararamdaman ang panganib. May sumusubaybay din sa kanya. Sa kabilang sulok ng kalsada, isang anino ang lumitaw. Walang payong, walang kapote, nakatayo lang sa ilalim ng ulan at nang muling tumingin si Romel, naglaho na ito. Sa pag-usbong ng investigasyon ni Romel, unti-unti niyang nahuhukay ang mas malalim pang katotohanan. Sa pamamagitan ng mga lihim na dokumento at ilang koneksyon sa loob ng industriya, nadiskubre niya ang isang nakakagulat na pattern. Sa loob ng ilang taon, si Sarah ay sangkot sa sunod-sunod na peking kontrata. Gumamit siya ng mga huwad na proyekto, lahat tila mabango at puno ng pangakong kikita, para linlangin hindi lang ang korporasyon ng pamilya ni Romel, kundi pati na rin ang ilang malalaking kumpanya sa bansa. Lalong lumalim ang puzzle nang matunto ni Romel ang isang kumpanya sa Bangkok na ipinapakilala bilang isang high potential project. Sa ibabaw, mukha itong lehitimo at malakas ang imahe. Pero sa likod ng mga kortina, natuklasan niyang mismong si Sarah ang tunay na may-ari nito. Gumamit siya ng isang taong pinagkatiwala ang key front T o tagapirma para maitago ang kanyang pangalan, at ang taong iyon, ayon sa mga tala at testamento ng ilang biktima, ay isa ring veteranong manloloko na si Sarah mismo ang nagtanim sa posisyon. Lahat ng ito ay isang masalimuot na plano para dahan-dahang agawin ang malaking bahagi ng ari-arian ng pamilya ni Romel at ng iba pang malalaking negosyo sa Pilipinas. At sa dami ng perang naipon ni Sarah mula sa mga peking proyekto, malinaw na matagal na nitong inihahanda ang pag-atake at wala itong balak tumigil. Hindi tumigil si Romel sa paunang mga ulat. Alam niyang sobra ang talino ni Sarah para mag-iwan ng direktang ebidensya, kaya imbes na umatake agad, pinili niyang sundan ang bawat hibla ng koneksyon sa buong operasyon. Isang gabi, sa isang tahimik na silid hotel sa Singapore, binuksan ni Romel ang kanyang laptop at pinagtagni-tagni ang mga datos mula sa iba't ibang pinagmulan, mga record ng kumpanya sa Bangkok, mga tala ng transaksyon sa bangko, at mga encrypted na email na nabuksan niya sa tulong ng isang dating kaibigan sa cybersecurity. Unti-unting nagkaanyo ang larawan. Ang kumpanyang nakabase sa Bangkok, Siam Horizon Development, ay sa papel isang startup sa larangan ng luxury real estate, ipinagmamalaki ang key $100 beachfront resort project. Pero nang siya sa atin ni Romel ang satellite images at mga dokumento ng lupa, lumitaw na ang tinutukoy na i-project site
ay isa lamang bakanting lot na tinutubuan ng ligaw na damo. Mas kahina-hinala pa, lahat ng kontrata at papeles ay nakapangalan sa isang lalaking si Prasert Chayut, isang negosyanteng dai na walang anumang kasaysayan ng matagumpay na negosyo. Nang hukayin pa ni Romel ang background nito, nadiskubre niyang kasama si Prasert sa talaan ng mga individual na minamanmanan ng Interpol dahil sa mga kasong panlilinlang. Binalikan ni Romel ang mga lumang datos at isang detalye ang nagpabuntong hininga sa kanya. Si Prasert ay minsang dumalo sa isang private party ni Sarah, 4 na taon na ang nakalipas, laging nasa gilid ng crowd, tila walang nakakapansin. Doon niya tuluyang napagtanto, hindi lang isang bahagi si Sarah ng operasyon, siya mismo ang utak nito. Bawat peke at huwad na proyekto sa Bangkok ay disenyo para sumipsip ng pondo mula sa pamilya ni Romel at iba pang target na kumpanya. Umabot na sa 10-10 milyong dolyar ang naipapasok sa mga shell company sa Singapore, Hong Kong at Cayman Islands. Hindi muna siya tumawag sa mga otoridad. Sa halip, nagsimula siyang manipulahin ang ilan sa mga tauhan ni Sarah, handang magbenta ng impormasyon kapalit ng malaking halaga. Alam niyang kapag nagpadalos-dalos siya, muling maglalaho si Sarah na parang anino. Alam ni Romel na hindi sapat ang ebidensya para idiretso si Sarah sa korte. Kailangan niya ng isang sitwasyon na maglalagay kay Sarah mismo sa gitna ng krimen, isang patibong na walang lusot. Sa loob ng kanyang maliit na apartment sa Singapore, ikinulong niya ang sarili sa loob ng 2 araw, nakapalibot sa mesa na puno ng mga printout, mapa at sticky notes. Sa gitna nito, isang detalyadong plano, Operation Sirena, ang nakalatag. Gamit ang pondo mula sa lihim na account sa Zurich, inupahan ni Romel ang 3 taong bihasa sa undercover work. Miguel, isang dating fixer sa Makati na marunong magpanggap na investor. Ling, isang hacker mula Kuala Lumpur na eksperto sa pag-set up ng mga peking online company profiles. Hassan, isang private investigator na may koneksyon sa mga port authority sa Thailand. Plano nila, magpapanggap si Miguel bilang kinatawan ng isang Arabong investor na interesado sa $200 ay offshore resort project sa Phuket. Siling ang gagawa ng kumpletong online presence para sa proyektong ito, website, social media, at peking balita sa mga forum pang negosyo para mukhang lehitimo. Samantalang si Hassan ay magbabantay sa mga kilos ni Sarah, lalo na sa mga biyahe nito. Alam ni Romel ang kahinaan ni Sarah, hindi niya kayang tumanggi sa malaking deal na mukhang madaling pagkunan ng pondo. Kaya nang dumating ang imbitasyon para sa isang private investment meeting sa isang luxury yacht sa Marina Bay, alam ni Romel na kakagat ito. Sa gabi bago ang pulong, tumayo si Romel sa bintana, nakatingin sa malawak na ilaw ng lungsod. Hawak niya ang isang ATV drive, dito nakalagay ang lahat ng peking kontrata, email chain, at financial statements, na magbubunyag na si Sarah ang mismong nag-orkestra ng scam. Sa loob ng marangyang yacht sa Marina Bay, Singapore. Malamig ang hangin, kumikislap ang mga ilaw mula sa lungsod sa ibabaw ng tubig habang dahan-dahang dumadagsa ang mga bisita sa yacht. Si Sarah ay nakasuot ng strapless black dress, mukha niya ay maihalong kaba at kumpiyansa. Hindi niya alam na bawat kilos niya ay mahigpit na minamanmanan ni Romel, ang kanyang dating itinuturing na nakababatang kapatid na babae, na nasa kabilang bahagi ng yacht, naka-earpiece at handa sa bawat galaw. Pumasok si Miguel, ang undercover na investor, bit-bit ang isang napakagarang leather briefcase. Lumapit siya kay Sarah na may ngiting may bahid ng panlilinlang. Salvador, ikinagagalak ko kayong makilala. Ang proyektong Phuket Paradise ay siguradong makakapagbigay ng napakalaking kita para sa inyong kumpanya. Napatingin si Sarah sa briefcase at sa mga dokumentong hawak ni Miguel. Para bang hindi siya makapaniwala sa oportunidad, $1 bilyon na proyekto na maaari niyang magamit upang pondohan ang kanyang mga lihim na operasyon. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, dahan-dahang inilabas ni Miguel ang isang ATV drive na naglalaman ng peking kontrata at email chain na nagpapakita ng kanyang iligal na gawain. Biglang nag-beep ang communication device ni Romel, signal mula kay Ling na handa na ang peking online company profile, at naitala na ang unang pondo na papasok sa kanilang itinayong account. Habang patuloy na tinatalakay ni Sarah at Miguel ang mga detalye ng proyekto, biglang pumasok si Romel sa gitna ng eksena, naka-black blazer, seryoso ang mukha at may hawak na tablet na puno ng ebidensya. Sarah, mukhang dito na nagtatapos ang laro mo.
Nagulat si Sarah, unti-unting kumupas ang ngiti sa kanyang labi. Romel, paano ka? Akala ko kapatid kita. Kapatid nga pero hindi bulag, matigas na sagot ni Romel. Ipinakita niya ang tablet, mga email, kontrata, at financial statement na nagpapatunay sa scam at sa papel ni Sarah bilang utak ng lahat. Hindi makagalaw si Sarah, pilit niyang tinatakpan ang tunay na nararamdaman, takot, galit at matinding pagkabigo. Maya-maya, lumabas si Hassan kasama ang ilang pulis na hindi inaasahan ni Sarah. Sumuko ka na, Sarah. Panahon na para harapin mo ang hustisya. Habang dinadala si Sarah palabas ng yacht, nanatili lang si Romel sa kanyang kinatatayuan, nakatingin sa malayo. Alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang laban, ngunit malinaw na ito ang simula ng wakas para sa babaeng minsang itinuring niyang tunay na kapatid. Araw ng paghatol. Siksik ang mga tao sa loob ng silid hukuman. Ang malamig na liwanag mula sa mataas na bintana ay bumagsak sa mukha ni Sarah, namumula ang mga mata, puno ng galit, na parabang nais niyang wasakin ang lahat sa paligid niya. Nanginginig ang dalawang kamay niyang mahigpit na nakasara, at ang panga ay nakakuyom na tila handa nang mabasag ang mga ngipin. Matatag ang tinig ng hukom. Ang akusada, si Sarah ay hinahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo sa mga kaso, pagpatay, pamimeke ng mga dokumento, at pandaigdigang panlilinlang sa salapi. Walang karapatang makamit ang pagpapatawad. 3 beses bumagsak ang martilyo ng hukom, umaalingaw sa buong silid hukuman, tanda ng tuluyang pagtatapos. Sumigaw si Sarah ng isang paos at malupit na hiyaw, puno ng matinding puot, na para bang kung may pagkakataon ay lulusob siya upang sakalin si Romel hanggang sa mawalan ito ng hininga. Nasa hanay ng mga tagapanood si Romel, isang babaeng matagal nang ipinaglaban ang kanyang hustisya. Sa huling tunog ng martilyo, marahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Isang patak ng luha ang gumuhit sa kanyang pisngi, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagbabalik ng mga alaala, ang panahong ipinagbintang siya ni Sarah, ang pagkakaladkad sa kanya na parang isang mabangis na hayop, at ang malamig na rehas na naging kulungan niya sa loob ng maraming taon. Naalala niya ang mga gabi sa piitan kung saan bawat kagat ng tinapay ay maihalong takot, at kung saan minsan ay kinailangan niyang imamatay, upang mabuhay muli at ngayon, siya mismo ang saksi sa pagbagsak ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Natapos ang paglilitis. Inilabas si Sarah ng mga bantay, patuloy sa pagwawala at pagmumura sa gitna ng kanyang kabaliwan. Tumayo si Romel at nagtungo sa kanyang mga magulang na naghihintay sa gilid ng pinto. Mahigpit niya silang yakap, ramdam ang init ng kanilang yakap na akala niya inawala na magpakailanman. Paglabas ng hukuman, huminto si Romel sa tapat ng malapad na pintuan. Itinaas niya ang paningin sa malawak na langit. Dumaan ang liwanag ng hapon sa pagitan ng mga ulap, banayad na humaplos sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng sakit, puot, at madidilim na alaala, iniwan ang isang magaan at maluwag na puwang sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, tunay na siyang malaya.